goal natin is maging 100 po tayo ngayong gabi. Okay po? So, ayan, keep coming. Okay lang ba kayo? Parang hindi kayo masaya. Bakit may mga nakikita ako, karamihan na kasi mangot? Ayan, Ma'am Jovelyn, ikaw kasi nakita ko, okay ka lang? Ayan. So, sa mga nandito po, pakilala pala ako, no? So, sa mga hindi pa nakakakilala, hello po, my name po is Angel May Natal. And sa mga part-timers po, dati rin po akong part-time. So, office staff naman po ako dati, pero as of now, ito na lang po yung ginagawa ko. Nasa bahay na lang ako. And syempre, I am your host for tonight po. Okay, so again, welcome po. And sa lahat ng grupo, okay lang ba i-type mo kung anong grupo ka? Para at least ma-shoutout natin. Kung proud ka sa grupo mo, i-chat mo yan para ma-shoutout. Ayan, hello po, Ma'am Wilma. Ayan. Kung may mga bago rin po kayo, mamaya shoutout din natin. So, Team SC, Spiders, Believers, sino pa? Golden Guardians, ayan, GG, ang Saver's Dream, Glorious, Haven, Team Payaman, Speed Creators, Team Blaze. Ayan, so sino pa? Wala na bang iba? White Eagles International. Grabe, ang gaganda ng mga pangalan. Blaze. Bago ba yon? Blaze. Ayan. Ayan, Kathleen Mendoza and Edmar Barrientos. Hello po, welcome. Light of Dream. Nako, mukhang may liwanag ang buhay. Blaze. Welcome, Sir Edgar. So, kung may mga bago rin po kayo, ano na lang, Warriors. Ayan. Survivors. So, we will survive. Warriors. Ayan. So, chat nyo lang po yung grupo nyo dyan. Essie. Naku, proud na proud siya sa Essie, si Ma'am Angeli. Edgar Afable and Vilma Raho. Bonanza. Ayan. Sino pa? Alex Escala. Welcome po sa lahat ng mga bago. Ayan. Go Team Bonanza. Mula kay Bonanza Tiger, ang 24 hours na maganda, Miss Dinah Castillo. Evangeline, wait lang. Sino yun? Evangeline Pedralves. Ayan. So, yan. Team Tiger, Glorious Warriors. Ayan. Thank you so much po sa lahat ng mga nagtatype. Warriors. Ayan. So, hello po sa lahat ng team. Welcome po. Wala bang magtatype ng Gladiators? Wala bang Perseverance? Wala bang Dream Fighters? Wala bang Dream Fighters? Ayan, wala may Spiders, no? May GG, Golden Guardians. Wala bang Builder? Ayan, mas maganda ka sa gabi. Mas maganda ka po. Team Zamboanga, parang wala pang Builders. Nasaan ang Transformers? Nag-transform na ba or hindi pa? Tulog pa ata ang Transformers. Bakit ganon? Ayan, so Glorious. Kung may mga bago po kayo na ipapa-welcome or ipapa-shoutout, chat nyo lang po para ma-mention natin. Okay? So, welcome po sa lahat ng mga bago. Ayan. So, syempre, habang nagtatype po kayo dyan and malinaw naman po yung, yung boses ko sa inyo, clear naman po. So, start na po tayo. Start na natin yung gabi natin. And, syempre, para mas maging successful po yung gabi natin, yung event natin, yung gathering natin for tonight, mas maganda hingi po muna tayo ng bas-bas galing sa itaas. Okay? So, let's all bow our heads and feel the presence of our Lord. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O aming Panginoon, ang pagsasama-sama naming ito ay aming inihahandog sa iyo upang ikaw ay pasalamatan. Labis ang aming pasasalamat sa iyong walang hanggang awa at paggalingang patuloy na ipinagkakaloob sa amin. Ang pagtitipong ito ay inilalapit namin sa iyo upang maging instrumento ng pagkakaisa at pagtutulungan. Salain mo ang aming mga isip sa anumang hindi kaaya-aya at kaisipang hindi mabatid. Linisin mo ang aming mga dila sa mapapait na salita at pahayag na makakasakit sa aming kapwa. Dalisayin mo ang aming damdamin na mapagtanim ng galit
Alisin ang hindi banal at nagpapabanal. Pagaanin mo ang aming mga kamay upang sapuhin namin ang mga balikat na may pasan at daupin ng mga palad na nanginginig. Tanggalin mo ang puwing sa aming mga mata nang kami malinawan at makakita sa pananaw at damdamin ng iba. Alisin mo ang mga balakid sa aming mga pandinig upang aming maulinig hindi lamang ang mga tinig, subalit ang nagkukubling hinanaing, hinanakit at kahilingan ng aming mga kasapi. Gawin mong matalas ang aming mga pang-amoy na sanhi ng sigalot at hindi pagkakaunawaan at upang malanghap namin ang samyok ng mababangong pananalita at pagpapahayag. Gabayan mo ang pagtatapos ng pagtitipong ito. Gabayan mo ang aming mga hakbang. Nang matyak naming ang landas na aming tinatahak ay yaong iyong itinakda. Huwag mong hayaang kami ay maglakad ng mag-isa o di kaya'y mga pasadilim at matisod at idapa ng aming kahinaan. Ito ang aming hiling. Ito ang aming pasasalamat. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ayan. So, amen. Thank you, Lord. So, ibig sabihin may basbas na tayo ni Lord, no? So, again, welcome po sa lahat ng nandito. And sa lahat ng mga bago, sa lahat ng mga first time po, mga newly business partners namin, so napakaswerte mo po. First gathering mo to. 'Di ba? So just relax, sit, relax, and observe ka lang po. Sa mga naman po, sa mga first timers na hindi pa members, so syempre, mag-ano ka lang din, observe ka lang din. So sa lahat naman ng nandito, be ready po. 'Di ba? So good evening po sa lahat ng bumabate. Ayan. So, syempre, para mas maging organized po yung gathering natin ngayong gabi, mas maganda, meron po tayong rules and Zoom ethics. Okay? So, ma'am host or sino ba? Okay na po. Ayan. So, basahin ko lang po yung mga Zoom rules and ethics natin para at least maging organized po yung gathering natin ngayong gabi. Okay? So, unang-una, ayan, rename po tayo. Okay, paano magre-rename? Check mo po kung ano yung nakalagay na pangalan dyan sa'yo. Baka kasi minsan, Judgment po yung nakalagay. So, mas maganda po yung pangalan mo talaga yung ilagay natin. Kasi nga po, negosyo yung ginagawa natin. Para ma-recognize ka. At the same time, mas maganda po, ilagay mo po kung ano yung team na kinabibilangan mo. So, kanina nagpa-shoutout tayo, tama? So, dapat alam mo, kung anong team ka nabibilang or kung bago ka pa naman, hindi mo pa siya kabisado. So may mga co-host po tayo dyan. Co-host po yung mga mentors natin, yung mga uplines natin. So pasuyo na lang po. Paki-rename po ng team. Okay, so number 2, make sure na convenient po ang place mo. Hindi maingay at palipat-lipat ng pwesto. So, yun nga po, mas maganda, komportable po yung lagay mo. Hanap ka muna ng place na yung solo mo muna, mag-solo ka muna ngayong gabi para at least makafocus ka. Kasi pag maingay yung background mo, madidi-focus ka, madidistract ka. So, layo ka muna sa karamihan, mag-solo ka muna. Okay? And make sure din na, yun nga, comfortable yung place mo. 'Di ba? Para okay na naka-focus ka. Ayan, so number 3, bawal po nakahiga, bawal walang damit, or nakasando at natutulog. So nasa Zoom gathering po tayo, business gathering po. So syempre, wag ka munang mahiga. 'Di ba? Kasi pag nakahiga ka, malaki yung chances na makatulog ka. Hindi naman po tayo online tulugan. Online gathering po tayo, training tayo. So mas maganda rin po naka-ano ka, at least naka-t-shirt ka or polo shirt para naman po respeto na rin sa natin, sa gathering at the same time sa speaker natin. Mahirap naman po makikipag-meeting ka nakahubad ka or kaya naman nakasando ka lang, 'di ba? So, make sure po na okay yung damit natin, presentable yung damit natin. And syempre, huwag ka munang matulog. Maaga pa po, mamaya ka na matulog. Okay, mag-aral muna tayo. Ayan, so next po, siguraduhin naka-mute ang audio para maiwasan ang distraction sa speaker. Okay, so ayan po, kung mapapansin nyo, may mic po tayo dyan.
So, wag nyo na po munang i-on. Hayaan na lang muna natin na yung naka-on lang na audio is yung dun sa sa speaker. So, kung may gusto ka pong sabihin, mas maganda i-chat mo na lang para tahimik lang tayo. Mahirap naman sabay-sabay tayo mag-ingay. Tama? So, chat mo na lang po kung may gusto kang sabihin. Ayan. And next po, make sure na connected ang audio. Okay, so may nakahubad daw po. So, pasuyo na lang po. Alam ko medyo baka mainit yung panahon sa'yo, no? Pero tapat ka na lang muna sa electric fan kung naiinitan ka. Pay na lang din pag may time. So, suot ka na po ng damit para ma-okay tayo. Ayan, make sure na connected ang audio kasi mahirap naman, nandito ka, nakikita mo kami, hindi mo naman kami naririnig. So, baliwala lang din yon, sayang lang din. 'Di ba? So, co-host, paki-ano na lang din po, paki-assist na lang po, okay? So, ayan, bawal po naka-off cam as respect sa speaker. Pag naka-off cam ka kasi, ibig sabihin yan, may ginagawa kang iba. 'Di ba? Or baka nga natutulog ka na, 'di ba? So, mas maganda po naka-on cam ka para at least maka-focus ka na rin sa speaker. And mahirap naman, yung speaker wala siya nakikitang tao. Lahat naka-off. So, parang yon, hindi naman na kumbaga as respect na nga sa speaker. Pero marami kasi dito mga kasama tayo na nasa trabaho na hindi pwede talaga mag-on cam. So, naiintindihan naman po namin. So, alam mo naman po sa sarili mo kung may ginagawa ka, kung nasa trabaho ka, or kung nasa bahay ka lang naman. 'Di ba? So, mas maganda on cam ka na po. Okay? Next po, tapusin ang Zoom meetings, training, or gathering. So, gaano po kahalaga na tapusin natin yung gathering? Nandito ka na, nasimulan mo na, so tapusin mo na para at least naman makuha mo yung kabuhan kung ano yung tinapi. Kasi isa lang po yung sinisigurado namin sa inyo ngayon, hindi po namin sasayangin yung gabi nyo. Sobrang dami po nating matututunan ngayon. So make sure na simulan mo na, tapusin mo na po. Okay? Tapusin mo hanggang sa mag-end yung natin, yung Zoom. 'Di ba? So, saglit lang naman po ito, hindi naman masyadong matagal. Ayan. So, next po. Kung dalawa kayo sa bahay na nakakonect sa Zoom, keep distance or mas maganda naka-disconnect po ang audio ng isa to avoid echo. Ayan. So, sa may mga mag-partners or kung magkasama kayo sa bahay, kung gusto nyo magtabi kayo, isa na lang yung i-on nyo na Zoom. Or kung gusto nyo talaga tag-isa kayo or magtig-isa kayo ng Zoom, muna kayo, social distancing, pansamantala lang muna kayo maghiwalay. Kasi madide-focus din kayo pag nag-feedback or nag-e-echo po yung Zoom nyo. So, yan, keep distance or isa na lang po yung i-connect nyo na Zoom. Ayan. So, next po, keep bridging sa chat room. So, yun nga po, mas maganda, mag-chat ka po. Kung may gusto kang sabihin, kung may narinig ka sa speaker na maganda, na-inspire ka, na-motivate ka, or tinamaan ka sa sinabi niya, chat mo lang po. Chat mo lang dyan. Keep on bridging para at least kapag nakikita rin po kasi ng speaker natin na maraming nagchat-chat, ibig sabihin po nakafocus ka, ibig sabihin po natututo ka. So mas gaganahan po kasi yung speaker natin kapag marami siyang nakikitang nagchat-chat and nakikipag-participate sa gathering. Okay po? So, yan, keep bridging po sa chatroom. Libreng-libre po yung chatroom natin. Ayan, so next po. And syempre, pinaka-last and pinaka-importante, kailangan nakasmile ka. 'Di ba? Smile ka na. Sige nga, pakita mo nga yung maganda mong smile kasi mahirap naman na magte-training ka, a-attend ka ng gathering na kasi mangot ka. Although baka kasi may pinagdadaanan ka or napagod ka sa trabaho, pero for sure naman, mas madali kasing ma-absorb yung learnings kapag masaya ka, kapag nakangiti ka. So, wag mo na pong ipagkait sa amin yung maganda mong ngiti. 'Di ba? So, ngiti ka na. Sige na, wag ka nang mahiya. 'Di ba? Ayan, ngiti ka na po. Happy lang. Happy lang tayo. Ayan, so yun po yung Zoom rules and ethics. Thank you po sa nag-assist, 'di ba? So, make sure lang po na sundin natin. And syempre, hindi ko na po papatagalin. Actually, hindi naman po ako ang bida ngayon. Hindi po kasi ako si Jollibee. 'Di ba? Ayan. So, ayan, joke lang. Grabe kayo. Hindi man lang kayo ngumingiti.
Grabe kayo, ngiti naman kayo. Kasi tatawagin ko na po yung pinakang bida ngayong gabi na to. Hindi naman po siya si Jollibee. Pero for sure, napakarami po ng matututunan natin sa kanya ngayong gabi. Ayan. Kasi alam ko sobrang grabe yung preparation ng taong to. And syempre, yung taong tatawagin ko po, yung napaka-special na speaker natin ngayong gabi, hindi po siya basta-basta. Kasi isa po siya sa may mga matataas na posisyon din. 'Di ba? So, kung titingnan natin siya, napakataas po ng profession niya. Pero doing this business, grabe, isa po siya sa mga patunay na kahit ano yung profession mo sa labas, graduate ka or hindi, professional ka or hindi, pwedeng-pwede mong gawin yung negosyo. And siya bilang isang professional, binabalang din po niya yung pride niya para gawin yung negosyo. And isa na rin po siya sa pinakabago rin or napakabago pa rin po ng taong to. Pero hindi naman naging hadlang na busy siya sa trabaho niya, na may position siya sa trabaho niya and bago lang siya para hindi niya magawa yung negosyo. Isa na po siya sa mga resultadong tao sa ginagawa nating negosyo. So napaka-excited, sobrang excited na po ako. So mag-type ka nga dyan kung ready ka na. Kung excited ka na para tawagin ko na siya. Sige nga, mag-type ka nga kung excited ka na. Hindi ba kayo excited? Ba't walang nagchat-chat? Lalo na kung kagrupo mo to, dapat proud ka. Ayan, so thank you po. Ayan, sige po. Type lang po tayo. Yan, excited na, ready na. Sige po, chat pa tayo. 60 po tayo eh. Parang wala pang 20 yung nagchat-chat. Grabe kayo ah. Ayan, sige pa po, chat pa. Ayan. So thank you po sa lahat ng mga nakikipag-participate. Thank you. Keep on bridging po tayo sa chat room. Okay, so ayan. Mukhang ready na sila. So tatawagin ko na po siya again. Isa po siya sa mga may resulta na kahit bago pa lang, kahit napaka-busy niya sa trabaho niya, nagagawa pa rin po niyang isabay yung negosyo. So kung ikaw part-time ka, kayang-kaya mo rin gawin to. Okay, so tatawagin ko na po siya. Isa po siya sa mga top earners ng buong grupo natin. Eagles Club Awardee, Best Director. Isa po siya sa mga Guild Masters ng Gladiators ni Ma'am Wichelle. Siyempre, and one of the co-founders of Warriors. So, let us all welcome none other than Mr. Edmundo Besguera. Okay, so thank you sa pagkaganda pong introduction ni Ma'am Angel May at sa excitement ng bawat isa na marinig po ang ating panayam sa gabing ito o pagtatalakay sa gabing ito. Pero una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon kasi lahat po tayo ay maluluhati na nag-gathering sa gabing ito. At pinapasalamatan ko na rin po ang founder po ng Perseverance, ang ating pong ina sa lahat ng mga ina, si Nanay Ma'am Natalie Jurado. At gayon din po ang ating mga upline, si Ma'am Wichelle, si Sir Benz, at parang nandito rin po si Sir JR sa Spiders. So at lahat po ng mga kasama ko sa Guildmasters at sa inyo pong lahat. Tunay nga po na tama po yung sinabi ni Ma'am Angel na ako rin po ay baguhan sa negosyo ito. Kumbaga ay kaluluwal po. Mga ilang buwan lang po na nailuwal, ngunit patuloy pa rin lumalago. Kasi po, kagaya ng bata, kapag nailuwal, ay kinakailangan siya ay lumaki.
at sa kanyang paglaki ay kinakailangan siya sumipsip ng gatas. Parang kung paano po ang pagsipsip sa gatas, maaaring ito ay bottle feeding o ito po ay breastfeeding, pero lahat po tayo na nagninegosyo ay dumadaan po tayo sa ganyang kalakaran. At kung tayo po ay lalaki na, then makakalakad na po tayo. Ayan, tayo na po ay kayang-kaya na po nating lumipad at magkaroon po ng grupo kagaya ng ating mga uplines. Kasi darating yung panahon, yan po ang mangyayari sa atin, ang bawat isa sa atin. So, I hope na everybody is excited para sa ating gawain sa gabing ito. Okay. So, muli papakilala ko po ang aking sarili. Ako po si Edmundo Bisquera na taga Ordaneta City, Pangasinan. Isa po akong Ilocano at ganun din po, marunong din po akong magsalita ng Pangasinan. Okay, pero purong Ilocano po. Yung slide ko po ay binigay ko po kay Ma'am Natalie. So mangyaring favor lang po Ma'am Nat na siya po mag-screen share. Okay, ayan po. Ayan. Okay. So ako po yan, no? Alam niyo po, sa tagal-tagal po ng panahon, ngayon lang po ako nagpalitrato ng ganyang solas na naka-tuxedo ba yan? Tawag niyan. Pero okay rin pala, no? Kaya kayo din, kung kayo po ay mahirang na guild leader o guild master, magiging ganyan na rin po kayo. Okay, ayan. Alam niyo po, gustong-gusto ko yung picture na yan eh. Okay. Ayan. Okay, next po. At bilang core leader, guild masters, yan po ang aking mga munting achievement po, no? Ako po ay naging core leader sa batch 2. Nung ako po ay tinawagan ni Ma'am Michelle na maging kabahagi po sa guild master nung una, ay parang nahihiya po ako kaya hindi pa ako umatin agad-agad po sa ano ba yun? Sa meeting. Pero yung aking upline, sinabi niya na attend daw ako sa meeting. Di umatin na ako. Kaya nandyan na po ako. Okay, so ayan po yung mga kasamahan ko sa Guild Masters. Nandyan si Sir Rohel, si Ma'am Lina, si Ma'am Angel, si Sandy, si Leia, si Ma'am Malu, at saka si GM. Yan ang pinakamayaman sa amin kasi ang kanyang team ay Team Payaman. Okay. Okay, so next po, Ma'am Nat. So ayan po yung mga munting achievement ko po, no, magmula nung ako ay nagsimula. Actually, nagsimula ako dito nung early part of December. Actually, December 2 po yung aking registered na account sa ating negosyo. Yun ang aking mother account, first account ko. Registered December 2 of 2020. At magmula noon ay nagsimula ako doon. Tapos ayan, nung December 2020, naging best director po ako diyan agad-agad. Hanggang sa buwanan na po kong nagiging best director. Itong lang June, July ang hindi ko na-hit ang pagiging best director kasi may parang konting preno. Nagpreno lang ng konti. Okay. Okay, so next ma'am. And then, ayan, nasubok ko rin pong maging top earner. Okay, naging top 7, ganon. Then, international na, top earner din ng top 7 dyan. Nung kami po ay nasa SC pa yan. And then, nung ako ay nasa Warriors na, naging top 9 din sa top earner ng Dream Fighters. Okay, ayan po. So, pakunti-kunti aakyat, unti-unti ang pag-akyat sa taas. Hindi pwede yung quantum leap na ika nga nila. Kasi ang negosyo po natin ay hindi naman pole vault ang ginagamit po natin. Okay. So, next ma'am. Mainit. Okay, yan. So, I'm proud to be Team Warriors. Yan po yung aming binuo
na team yung Warriors. Okay. So nung kami po ay naging Team Warriors na, yan po yung aking unang award na nakamit. Sa Spiders naman po, naging top 9 earner po ako po dyan. Okay. And then, ayan, nakuha din namin ang Team Pride. Yan ang una namin noon na Team Pride at saka yung encoding group. Okay. So, ayan po, sabi ko nga kanina, ang pag-angat po natin ay unti-unti po pataas. Hindi po tayo mahawak ng full ball para sa ganon ay maalpasan po natin yung success. Okay. Pakunti-kunti po. So sa gabing ito ay bilang isang bago, kasi I could relate sa inyo na ako isang bago, ay ako po magtatalakay sa inyo patungkol po sa 7 skills na dapat meron ka para yumaman. Okay, sa title na lang ay merong mga subject na pwede nating mapansin. Una, ano yung mga skills? Pangalawa, bakit dapat mong angkinin ang mga skills na ito? At ano po ang magiging resulta? Ikaw po ay magiging mayaman o yayaman. Okay. Yan. So, 7 skills na dapat meron ka para yumaman. So, sa pagkakataong ito, maaaring kayo na po ay nag-isip, ano kaya ang mga skills na yun na meron ako para ako yayaman sa ating negosyo? Okay, isa-isahin po natin. Kung sakali man, yung aking mga nabanggit ay yan po yung naisip ninyo, then so far, so good. Okay, as an opener doon sa aking pagtatalakay, meron akong ipapakita sa inyo na picture. Well, ito po ay picture ng golf player, no? Bakit ko pinili ang picture na ito para ipakita sa inyo? Maaaring sa isipan ninyo ay pangmayaman lang yan. Kasi ang sino mang naglalaro ng golf ay larong mayaman, ika nga nila. Pinili ko yan kasi parang simbolo doon sa ating gustong angkinin sa buhay, ang magiging mayaman. Sa katunayan, ang mga golf players na yan, actually, sila po ay tinatamasa nila yung kanilang financial freedom at gayon din po ang kanilang time freedom. Kasi dahil sa kanilang kayamanan ay nakakapaglaro sila na walang balakid. Kaya nag-i-enjoy na lang sila sa buhay. And besides, kaya pinakita ko din yan, yung golf na laro na yan, kasi ako rin po ay naglalaro din yan ng golf. Okay. Kasi yan din po ang isa sa mga laro ko aside from lawn tennis, nag-golf din po ako. Okay. Kaya alam ko po yung larong golf, kung yung 9 holes at saka 18 holes. Okay. So, harinawa sa pagkakataong ito ay nakapagbuo na kayo ng konsepto na kung saan ganyan ang mangyayari sa buhay nyo. Na kayo po'y naglalaro na lang sa buhay, nagiging masaya na sa buhay, na wala na kayong masyadong iniinda na ginagawa na. Ganyan po ang dapat nating tamasa, angkinin sa buhay. Okay, next. Okay, ano po yung unang skills na dapat meron tayo para tayo po yumaman? Ang una po ay ang tamang paggamit sa pera. Well, itong tamang paggamit sa pera, nung aking binabasa ito at nung aking narinig ang isang video patungkol po sa tamang paggamit sa pera. Pero bilang karanasan ko sa buhay at gayon din po sa pagtuturo, maaari po nating mahinuha ang tamang paggamit sa pera ayon po sa Bible. Kasi sa Bible din po kasi may mga ilang wisdom na nagsasabi kung paano din po natin gagamiting maayos ang ating mga resources. Kasi kung sinasabi nating pera, that's just not a literal na pera, kundi yung mga resources na meron po tayo. Okay. Sa ating pagninegosyo sa Savior's Power Force System, tayo po ay makakaangkin ng mga resources.
At ano po yung pinaka-literal na resources na pwede nating angkinin dito? Yun ay ang pera. Yung mga kinita natin sa ating pagninegosyo. Yung mga kinita natin sa ating pagsisikap sa ating negosyo. Yung mga kinita natin sa mga pinagplaplanuhan natin para sa ating negosyo. Yung mga kinita natin sa pagsisikap natin na mag-attend ng training, mag-online business presentation, mag-invite, mag-prospect, lahat na ng mga paraan upang ikaw ay makapagkamit ng pera sa pamagitan ng ating negosyo. Na tayo po ay literal na kikita ng pera sa Savior's Powerful System. Maring sa kasalukuyan, kung ikaw ay bago man, kagaya ko, ay nag-aasam ka rin ng napakalaking kitaan sa Savior's Powerful System sapagkat sa bawat pagdalo mo po ng training ay may mga trailer na kung saan ipinapakita nila kung ano na ang kanilang kita. May mga top 1, top 2, top 3 earners hanggang sa sila ay magsalita at sabihin nila, may bahagi nila ang kanilang mga patutuo kung bakit nakamit nila ang ganong literal na kitaan sa pera. Okay, wag na lang po tayo lalayo. Ang ating pong founder sa Gladiator, siya po ang naging top 1. Ang ating pong si Servant, siya po isang Millionaires Club. At mga iba pang mga kasamaan po natin. Ibig sabihin kong ganon, sa ating negosyo ay literal na tayo kikita. Pero ang tanong ngayon, paano natin ito gagamiting maayos ang perang ating nakita sa Savior's Powerful System? Kasi alam niyo po, napaka-tempting on the part ng isang nagninegosyo na kapag meron na siyang limpak-limpak na salapi, nagkamal na siya na napakaraming pera, meron kasing temptation na kung saan mawawaldas niya ang mga perang yon. Ito'y maaring gamitin niya sa hindi magandang kaparaanan. Kung kaya't tayo po bilang nagnegosyo sa Savior's Powerful System at kumikita na po tayo, kinakailangan tayo pala ay mag-save. Kailangan meron tayong savings. Kailangan tayo po ay mag-impok. Kailangan pala tayo ay maglaan ng kaparaanan na kung saan yung pera nating nakita ay kailangan pa rin mapalago natin. So, we need to invest sa mga bagay na ito po ay kikita at tayo po ay makakatanggap pa rin ng kita sa mga perang yan. Mag-invest po tayo. Ilagay natin sa napakagandang kaparaanan ang mga pera na ating nakita sa Savior's Powerful System. Na hindi lang po tayo bili ng mga bagay na hindi naman po nakakatulong sa atin, nakakatulong sa pamilya. Alam niyo po, ito po ay isang temptation sa mga napakaraming pera na kung saan nawawaldas po ang perang yan. Kasi po, mainit kasi ang pera. Kapag nahawakan ang pera, napakainit po yan. Maaaring ito ay gamitin mo sa isang bagay na hindi tama. At maaari din gamitin mo ang pera sa isang bagay na maganda. Nasa ating pong palad, nasa ating pong kamay kung paano natin hawakang mabuti ang ating pera. Gamitin natin ng mabuti ang ating pera. Kasi, alam niyo po, sabi ko nga, temptation on our part kapag tayo na po ay top earner at hindi po natin nagagamit ng maayos ang ating pera. Alam niyo po, sa amin po, bilang kaway ng gobyerno, meron kaming tinatawag na training patungkol po sa financial literacy. Ang financial literacy sa amin ay kung saan tinuturuan po kami na kaguruan na kung paano namin gamitin na maayos ang mga perang yon. Upang sa ganon, hindi na po kami mangungutang kung saan-saan. Kasi kalimitan, kapag ang isang tao ay meron siyang pera, limpak-limpak man yan, actually kahit nga 100 lang yun, 1,000, minsan napakadaling mawala sa ating palad, napakadaling lumipad ang perang yan. Kasi hindi maayos ang kanyang pagkagamit. So, ang unang skills na dapat nating angkinin para tayo ay yumaman, ang tamang paggamit natin sa pera, sa kinita natin sa Savior's Powerful System. Kung paano yan magagawa,
nasa inyong mga palad, nasa inyong kaisipan at nasa iyong puso kung paano nyo po gagamitin ang pera. Perang ating, imagine yung pera na yon pinaghirapan mo, pinagplanuhan mo. Ano pa? Talagang pinag-isipan mo kung paano ka makapag-invite ng maraming tao. Pinag-isipan mo kung paano ka mapapalalim ang yung strong side sa inyong negosyo para sa ganun magkaroon ka ng income. 'Di ba? Tayo po ay nag-umpisa sa napakaliit na income sa ating negosyo. Actually, my first check na aking natanggap dito ay kano ba 'yon? 4,000 lang 'yon. 'Yun ang unang check na binigay sa akin. Pero hanggang ngayon, sa totoo lang po, yung 4,000 na 'yon nasa bangko pa kasi binangko ng aking may bahay. Hanggang ngayon, lahat ng earning na aking natatanggap o income sa Savers Power for System ay itinatabi ko sa bangko. So, ibig sabihin, gagamitin yung pera na yun sa tamang kaparaanan. Pero habang inisipan pa kung paano yung gagamitin, isang tabi mo sa isang bagay na kung saan ito po ay secured. At hindi lang po yun secured, meron pang interest na kanyang kikitain. So, mga kanegosyo, mga katoto po sa Savers Power for System, gamitin nating maayos ang ating pera at yan po ang unang skill, ang tamang paggamit sa pera. Pangalawa po na skill na dapat natin pong angkinin ay yung patience. Next po, Mama Nat. Magkape muna tayo. Okay, patience. Ang pangalawang skills para tayo pala ay yayaman ay yung patience. Alam nyo po minsan, pag ako po ay nag-attend ng gathering at kung si Sir Aldrin Lumanaw na nagsasalita, pag meron siyang English na nababasa o napapakinggan, ito ang kanyang malimit na sinasabi. Marunong daw siyang mag-English, wag lang ipa-spelling. Kaya pag nasasabi niya yon, para bang yung puso ko parang humahagik-gik yung aking pag sinasabi ni Sir Aldrin yon. So patience. Okay, patience, no? So pagtitimpi, no? Pagtitimpi. Okay. Ngayon, alam niyo po sa ating negosyo sa Savers Power per System, at ito po ay malimit na sinasabi sa gathering, yung 3 I. Ano po yung 3 I? Pero sa wikang Pilipino. Yung 3 I ay yung una, inis, inggit, at inip. Yun pala, kung tayo pala ay merong pagtitimpi o patience, ay wag daw po tayong mainis. Bakit kaya wag tayong mainis? Alam niyo po kung bakit wag tayong mainis. Dahil sa ating pag-invite ng mga prospect, aminin po natin sa makatotohanan ng pananalita, ay hindi po ganong kadali ang mag-invite. Sa katunayan, mas marami po yung rejections. Ako nga po sa buong buwan ng July, ang dami akong rejections, no? Ilan lang yung online na yung business presentation ko. Lalo na itong August kasi malimit yung rejections. So, kung wala tayong pagtitimpi, di siyempre maiinis po tayo. Pero kung tayo po ay malimit na nagbabasa sa daily task, at gayon din po sa GC ng Gladiators at saka Dream Fighters, malimit sinasabi doon na ang bibitaw o mag-quit, walang paruruunan. So, wag sana po tayong mainis kung tayo po ay lagi-lagi na lang na nare-reject. Okay. Bakit ko nasabi yun? Kasi, alam nyo, sa ating pong Savers Power for System, kung mas marami ang iyong struggles, mas marami ang istorya o success story na masasabi mo at masishare mo sa ating mga kabaro sa negosyo. Ganun po yun. Kaya kung kayo man ay nire-reject, let it go lang. Huwag kang mainis at huwag mo rin kainisan ang iyong sarili. And then, inggit.
ito rin po ang isang bagay na dapat nating alamin sa pagiging patience, yung pagkainggit. Alam niyo po, bilang isang bago, kung tayo po ay umaattend ng gathering, mapapansin niyo po na meron po yung mga iba na bigla na lang bumubulso na kung saan ang bilis na siyang naging top earner. Ang bilis niya gano'n, ang dami na gano'n, di ba? Napaka-successful na siya kailan lang siya nagsimula. Pero wag daw po tayong mainggit doon. Bakit? Kasi sabi nga, okay, hiramin ko nga yung salita sa Bible, yung statement sa Bible, sabi niya, and everything there is time. Sa lahat ng bagay ay meron pong time yan. So, wag pala tayong mainggit kasi darating at darating yung panahon, magiging kasama ka rin sa top earner. Okay, magiging kasama ka rin sa pagiging best director. Magiging kasama ka rin sa mga tinatawag nating awards. Kaya nga sabi nila, you hit awards. Kaya wag po tayong mainggit. Bagkus, gabitin pa pala natin yun, ang mga bagay na yun na maging challenge sa ating puso, maging challenge sa ating buhay, sa negosyo, na darating din ako dyan, kaibigan. Yan. Magiging kasama din kita dyan, kaibigan. Kasi ang mga appliance natin, alam nyo ba, ito ang maganda sa mga appliance natin. Kasi ang kanilang mga kamay ay kanila pong iniabot sa atin. Ang gagawin lang po natin ay hawakan po natin ang kanilang kamay upang sa ganun tayo ay kanilang hatakin pataas. So kung ganun ang kanilang mga karakter at attitude at behavior, bakit pa tayo maiinggit? Kasi gusto rin nila ang mga ito na makasama natin sila doon sa taas, sa top earner. Kaya wag po tayong mainggit mga kanegosyo. And then, inip. Wag po tayo daw mainip. Alam niyo po, itong bagay na lalong-lalo na sa mga kalalakihan, ano po, sa mga lalong-lalo na sa mga binata. Kung sila po ay merong date at merong pong kasunduan niyo magkasintahan na ganitong oras magkita tayo sa SM North. Okay, sa may harapan, no? Okay, magkikita sila doon. Ang oras ay 2:00 ng hapon. 3:00 na, wala pa yung babae, no? 3:30 na, wala pa rin. 4:00, nandyan siya. Pero yung lalaki, hindi siya nainip na hintayin ang kanyang kasintahan. Bakit? Love na love niya yun eh. So ganun din po sa ating negosyo. Na kung meron pala tayong patience, hindi tayo mainip sa ating negosyo. Na maaring tayo po ay umuusad parang pagong para tayo po ay maging top earner, pero hindi pala dapat tayo mainip sapagkat darating at darating yung panahon, darating at darating din yung time, yung ipinapanalangin mo, ikaw din ay magiging isang top earner. So, mga kaibigan, mga kanegosyo, kailangan may patience po tayo. Okay. Then, alam niyo po kasi kung bakit nasabi itong pangalawang skills na ito. Kasi proseso po kasi ang nangyayari sa atin sa pagnenegosyo po natin. Kung sinabing proseso, ibig sabihin, wala pong half-cook o half-baked sa pagnenegosyo po natin. Basta tayo po'y umuusad. Sabi ko nga, kung masyadong mabilis, good for them. Kung tayo man ay medyo may kabagalan, good for us. Basta ang importante, at ito ay malimit na sinasabi ng ating mga apply, consistent. Kasi yung consistency, hindi ibig sabihin yun na fast track na consistency. Ang consistency kasi, ibig sabihin, you are undergoing the process. Ikaw ay humahakbang sa pamamagitan ng proseso. So, tayo po humakbang sa proseso ng ating negosyo, the Savior's Power 4 system. Okay, so bawal ang mainis, bawal ang mainggit, bawal ang mainip kasi ang second skills, we must be patient sa ating pagnenegosyo. Habaan ang PC po natin para tayo maging matagumpay sa Savior's Power 4 system.
At ang pangatlo, next ma'am, ay time management. Ayan, time management. Alam niyo po, nung binabasa ko itong skills na ito sa time management, tama po yung sinabi ni Ma'am Angel May kanina na ako po isang part-timer sa ating negosyo. Sapagkat ako po isang supervisor sa aking ahensya, kung kaya't ang aking pong trabaho ay magmula alas 8 hanggang alas 5 ng hapon, Monday to Friday. Bagamat kami po ay naka-work from home, pero still kami din po ay nagta-time in para sa aming work from home. Para sa ganon, sa aming DTR, kumpleto pa rin po ang aming pagpasok sa opisina. Kasi kung hindi po yung kumpleto, meaning to say, merong bawas o kaltas sa aming sweldo. So 8 to 5, yan po ang aking commitment sa aking ahensya na kinabibilangan ang DepEd. Pero ang commitment ko naman sa Cebios Power Core System ay magmula alas 6 hanggang sa 9:30. Kung sakaling mayroong mang gathering, and then hanggang doon po matapos yung gathering. Pero may mga time talaga na kung saan yung aking time doon sa 6 o'clock onward ay naantala sa magitan ng mga paperworks na aking inuwi. However, habang gumagawa ako ng paperworks, ako din po ay nakikinig sa mga kwan po natin sa ating gathering. Kung sakali mang hindi at ipinost po nila yung link, ay binabalik-balikan ko po yon at pinapakinggan yung mga tinalakay sapagkat alam ko po na ito ay nakakatulong sa akin. So, time management. Kung kayo po ay full-time sa ating negosyo, okay, good for you. Kung ikaw naman ay part-time, best for you kasi dalawa ang yung pinagtatabuhan, dalawa ang yung pinaglalagakan ng oras. Well, meron po sabi nila, you cannot serve two masters at the same time. Correct, that's sabi ng Bible. However, sa ating pong negosyo, meron din po kasi tayong tinatawag na multitasking. Multitask. Sa multitask, ito po yung paraan kung paano natin nagagamit ng maayos, nagagamit ng husto ang ating pong oras upang sa ganon may sagawa po natin ang ating mga dapat gawin. So, para po tayo ay maging productive. So, ibig sabihin, kung tayo po ay productive sa bagay na yon, wala na rin po tayong pinagkaiba doon sa full-time at part-time sapagkat tayo rin po ay kumikita sa ating negosyo dahil sa tamang pamamaraan ng ating pag-manage ng ating oras. I-manage natin ang ating oras. Okay. So, sabi nga nila, like the hourglass na nakita yun sa picture, redeem the time kasi di na rin yan may babalik. Okay. So, bigyan pala natin ng oras at time ang ating pagninegosyo. Kung time na ng yung pag-invite, then mag-invite ka. Yun po ang inilagay mong time eh. Okay. And beside, ito nga po, ito pala ang gusto kong sabihin, lalong-lalo na sa mga bago. Kung sakali man nagkaroon ka ng appointment sa iyong invites o sa iyong prospect, nag-set kayo ng time, nag-set kayo ng day, then gawin mo. Huwag mong laktawan yun. Be there. Kahit kung siya man ay wala, still, sa oras na yon nandun ka sa oras na yung pinag-usapan. Kasi that is time management. Yan din ang isang bagay na kung saan namamanage mo din ang iyong sarili. And beside, nasasabi mo rin na nagbibigay ka ng commitment sa tao na yon at nagbibigay ka rin ng commitment sa sarili mo based on time. So, ayan po, the third skills, time management. So, alamin natin kung saan natin gagamitin ang oras kasi tayo naman ang may control sa ating sarili. We cannot control time, but we can control ourselves para sa oras. Okay. Then, alamin mo ang yung schedule. Okay. Alam niyo, ito po kasi ang napakagandang challenge sa akin. Napakaganda, sabi ko, dahil meron kasi kaming meeting ng Guildmaster every Monday.
7 o'clock in the morning. Alam niyo po, hindi kami pwede kasing malate ng flag ceremony sa ahinsya namin ng 7:30. So kinakailangan mas maaga pa ng 7:30, pumapasok na po ako para sa ganun sa flag ceremony kasi attendance check namin yon sa sa isang linggo, especially sa Monday. So, alam niyo habang nagpa-flag ceremony kami, meron na akong ginagamit na ano ba yun, yung Bluetooth. Nilalagay ko na lang sa tega ko at napapakinggan ko po yung mga sinasabi din ni Ma'am Michelle. Minsan, may mga time talaga na hindi ko napagsasabay yung dalawang yun na nagpa-flag ceremony, lalo na kung kami po yung in charge para sa flag ceremony. Pero ang cutting edge doon ay nabibigyan ko ang dalawang bagay sa isang oras at ako pa rin ay productive sa dalawang bagay na yon. So, on my Guildmaster at saka yung flag ceremony. So, sabi nga nila, 2 birds and 1 stone. Okay. So, time management. Okay. Okay, next. Ang next po ay sa pag-handle sa problema. Pag-handle sa problema. Okay. Itong problema na ito, hindi na rin po bago sa atin, di po ba? Walang sino mang tao na walang problema. So, ibig sabihin, hindi ito bago sa atin. At hindi rin po imposible sa atin itong problema na ito. Nandyan po yan. Pero, ang tanong, paano ba natin hinaharap ang mga problema? Ayan. Paano ba natin hinaharap ang problema? Paano ba natin hinahandle ang problema? Okay. So, paano mo ba hinahandle ang problema mo? Dahil sa bawat problema, may solusyon. Okay. Ito sa ating pong business, sa CBS Power System, ay maring ang problema mo ay yung oras. Maring ang problema mo ay yung ating attitude. Ano po yung attitude na yun? Yung pagiging mahiyain. Diba? Problema po yun. Yung pagiging mahiyain. Kasi kung mahiyain ka, paano ka mag-invite? Diba? Alam niyo po, ako din po ay talagang mahiyain. Hindi po, sa totoo lang po, hindi ako masyadong nakikipag-communicate sa mga tao. Kasi basta't hindi naman ako individualistic, pero hindi lang talaga ako masyadong palaimik. Okay. Okay. Pero nakikipagkaibigan naman ako. Okay. So, kung ang problema mo ay mahiyain ka sa ating negosyo, napakadali lang po ang solusyon. Ano po yung solusyon? Umattend ka ng gathering. Umattend ka ng training. Pangalawang solusyon, mag-practice kang mag-present ng business. Pangatlong solusyon, i-apply mo yung mga natutunan mo sa gathering at doon sa pag-present ng business. Mawawala yung pagkamahiyain mo. Alam niyo po, nang ako po tinuruan sa business presentation, no? Nung tinatawag nating duplication, dinuplicate ako. Okay. Di siyempre, okay pa naman nung ako ay nagpre-present doon sa aking upline. Pero alam nyo naman, bilang bago, di siyempre, hindi yon sakto, no? May mga hit and miss, ika nga nila. Pero, nung gusto ko rin na maging bihasa, alam niyo po ang ginagawa ko? Nung una, siyempre may kudigo pa. Hindi naman tayo, kasi sa katotohanan po, hindi naman tayo talagang pinanganak na negosyante. Pero kahit hindi tayo pinanganak na negosyante, pero pwede nating pag-aralan ang pagiging negosyante. Okay, di hayan. Nandiyan na yung mga kudigo ko. Tapos, yung malaking picture ko, ipipis ko dito sa may harapan ko ng, anong sabi ni Milba? Tupac po, sir. Sabi. Ewan ko ba kung bakit sinabi niya Tupac. Okay. Ilalagay ko yung picture ko dyan sa harap ng laptop. Yan.
Tapos, ang ginagawa ko dyan, pinipresentahan ko siya. Pinipresentahan ko yun. Ayan. Pag may close deal, close deal ako din sa kanya. Kung siya po ay hindi man siya nagsasalita, parang pinipersonate ko siya. Ganun ang aking practice sa online business presentation. Until sa time na isinabak na ako sa pag-business presentation. No? Ito na yung problema. Kasi sabi nung aking upline, Sir Ed, ikaw na mag-present. Siyempre, nung una, talagang medyo kabado ako. Tapos bigla siyang nag-off cam. Yung isa naman, na-upline, nag-off cam din. Dalawa na lang kaming natira. Problema na ito, kako. Bakit? Yung kodigo ko, hindi ko dala-dala. Paano na yan? Sabi ko. So, yun pala. Sa ganun palang mga sitwasyon na kahit problemahin mo, it is where that you can handle it na kung saan sa patuloy mo palang pag-practice, pag piniset mo na pala, spontaneous na. Parang magbabagsakan na lang sa isipan mo yung sasabihin mo para sa yung pinipresentahan. At sa ganung pangyayari, nakatulong po sa akin. So, ganun po sa pag-handle po natin sa ating problema, sa ating negosyo. Kung mahiyain ka, practice mo ang magsalita. Kung tahimik ka, ay kailangan praktisin mo ang maging madaldal. Praktisin mong magsalita, di ba? Sabi nga nila lalo na sa aming mga guro, open your mouth so that your pupils will learn. Sabi nila. Ibig sabihin, talagang magturo ka para matuto yung mga tao mo, mga pupils mo. So, you should handle your problems sa ating negosyo by way of what? Trainings. And then, aralin ang ating negosyo, ang business presentation. Pag naaral mo yan, yan ang susi para tayo maging matagumpay. Okay. So, sometimes sa ating mga problema po, may mga iba na it seems they are quiet. Yung iba naman, nagkikip distance sila. Yung iba naman, kinukumpron. Sa tatlong yon, mas maganda yung kinukumpronta mo talaga. What I mean sa kinukumpronta mo, aralin mo ang ating negosyo. Pag hindi mo yan inaral, problema mo yan habang buhay. Pero kapag inaral mo, then magiging matagumpay ka. Then magiging top earner ka. Ganun lang po yun. Okay. And then next, sa communication naman. Yan. So kanina, may problem. Then ngayon, sa communication. Actually, related sila. Magpinsan sila. Okay. Communication. English kasi itong nilagay ko eh. Yung synergy of people kasi ito eh. Yung mga komunikasyon ng mga tao, no? Synergy ng mga tao. So, ito ay you communicate with people, makipagtalastasan ka, salamuha ka sa mga tao, ganon, di ba? And then tapos you inform yung mga tao na yon. Okay. Maraming kaparaanan ang communication. Okay. Maaaring ito ay print. Pag nating print, okay, marami ito yung mga libro, mga babasahin po natin. At maaari din ito ay oral sa pagsasalita. At maaari din ito ay visual sa mga nakikita po natin. O maaari din sa pamagitan ng listening, yung naririnig po natin. Lahat ng mga ito ay may contribution sa ating communication, sa ating communication skills. Alam niyo po, ito po yung napakagandang napansin ko nung nagsalita po minsan si Sir Willard Amarili, no? Nung siya po ay nag-talk, na kung saan, sabi niya, kailangan aralin mo, kailangan isagawa mo, kailangan
sabihin mo, sabi niya. Kailangan i-inform mo yung tao patungkol sa negosyo mo. Kasi kung hindi mo yan gagawin, i-communicate, wala kang mabebenta. Wala kang income. Wala kang best director. Wala kang top earner. Wala kang encoding. Ganun lang po yun. So, dito po, sa katunayan, ang ating negosyo po, hindi po ito humihingi ng mga magagaling na tao. Malimit na sinasabi nila yan. Maalala ko nga nung nagsalita si Sir Arnold Indoso, nasabi niya na kinakailangan sabihin mo lang yung ating negosyo. I-offer mo ang ating negosyo. Di ba? Noon sa trailer lang kanina, ano po yung ginawa ni yung isa doon? Na kung saan, paano sila naglalako? Okay, ng cotton candy. Well, it takes communication sa kanila para mabenta nila ang kanilang cotton candy. Ganito rin po sa ating Savior's Power Force System. So, kabisaduhin po natin ang ating negosyo. Pag hindi mo yung makabisado, hindi mo siya mako-communicate. Hindi mo ito maiko-convey sa mga tao. Hindi mo ito may lalapit sa mga tao. Kasi ikaw mismo, hindi mo kabisado. Pero kung kabisado mo, you can communicate. Ganun lang po yun. So, para ma-develop po ang iyong communication skills, well, mainam na aralin mo ng maayos ang ating negosyo. Alam niyo po, napakaganda at napaka-challenging po yung online business preview na ginaganap tuwing Wednesday. Kaya lang, mas maaga lang pong nagsisimula po yon. Alam niyo po, napakarami pong tips kung paano po natin may present yung ating negosyo sa pamamagitan ng online business preview na yon. Kung inyo pong talagang pinapakinggan ng gusto yung kanyang presentation. Alam niyo po, mga ilang taon na po yung aking napakinggan kung paano nila kino-communicate ang ating negosyo through that online business preview. Pero, ang isang napansin ko, siya pa rin yung strategy. Siya pa rin yung kanyang marketing plan. Siya pa rin yung ating sasabihin. So, ano pa nga ba ang ating problemahin na i-communicate? Siya pa rin di ba? So, ang gagawin lang natin through our rote memory ay ikabesa po natin para ma-develop po sa atin yon. Alam niyo po, ito po ang maganda na kinakailangan pala yung sa wika namin sa English na a culture. I-culture po natin yung ating online business presentation, yung ating strategic plan, yung ating sistema, no? Okay. Imagine yung mga 5 kitaan, ano yung 3 types of business, ano po yung mga benefits na makukuha out of pagbagsak mo ng 8,998. Okay. Kabisaduhin mo lang yon para sa ganoon ma-develop ka at may communicate mo ito sa mga tao. So practice. Sabi nga nila, correct practice makes one perfect. Okay. Kaya dapat tama-tamang practice para sa ganon ma-perfect po natin ang ating business at may communicate po natin. Ulit-ulitan mo lang yan. Ulit-ulitin mo. And then until sa time na a-culture mo na yan. Nasa sistema mo na yan. Nasa utak mo na yan. Nasa puso mo na yan. Nasa diwa mo na yan. Nasa espiritu mo na yan. Kung pinapractice mo at ginagawa mo, then you can communicate the business. And next, skills. Malapit na tayo sa hangganan. Ay ang pagiging focus. Ito nga, focus. Ano ba yung focus? Yung parang sisipatin mo eh. Sino ba sa inyo rito ang nasubok ng gumamit ng slingshot? Hindi ko alam kung ano yung slingshot sa Pilipino, no? Sa Ilocano kasi ang tawag namin doon, palsiit. Na kung saan talagang kung gusto mong tirador, yon. Yung tirador, kung gusto mong tiradorin yung isang ibon,
Talagang sipatin mo ng maayos para matapaan mo. Ganun din po sa ating pagninegosyo na ating sisipatin to. Parang telescopic. Alam niyo po, sa ngayon kasi ay napaka high-tech na po na kung yung tirador nga, yung tirador na ngayon, high-tech na kasi pag sinisipat mo parang meron na siyang yung red dot. Yung pang airsoft, pag ginagamit mo, may red dot na rin yung telescope niya, no? Pag nanonood kayo ng mga pelikula, yung ginagamit nilang mga baril, may red dot na yung telescope niya. Pag iniharap mo na sa isang tao, then pag sa red dot, nako, talagang bullseye. So ganun doon po rito. Mag-focus po tayo para makuha po natin ang bullseye. Pero yung pagiging focus dito ay merong pang mas malalim na kaisipan. Yung tinatawag po nating dedication and commitment. Kung wala po yung dalawang dedication and commitment, I think there's a problem doon sa ating pag-focus. Yung focus po natin sa ating negosyo. And alam niyo po kasi, nasa atin din kasi yung gusto nating mangyari sa ating negosyo. Bakit? Una, kung patumpik-tumpik ka, sigurado patumpik-tumpik din yung negosyo mo. Kung pabagal-bagal ka, sigurado babagal din yung negosyo mo. Kung magsisipag ka, sigurado maganda yung resulta sa negosyo mo. Kung papitik-pitik, ganun din. So, para nating sinabi, garbage in, garbage out. Di ba? So, mag-focus po tayo ng maayos sa ating negosyo. At alam niyo po, napakaraming distractions. Totoo po yun. Marami pong distractions sa ating negosyo, sa Xavier's Powerful System na ginagawa po natin. Ano po yung mga distractions na ang mga ito? Okay. Una, kung napahiya ka, anong gagawin mo? Pangalawa, pag kinutya ka ng mga kaibigan mo, anong gagawin mo? Pangatlo, pag sinabi nila, ay wala yan, hindi kaya na magiging successful, anong gagawin mo? Anong gagawin natin? So, pag sinabi nila na, nasubok ko na yan, pero hindi ako naging successful, anong gagawin po natin? So, ang dami mga distractions. Pero, sa mga distractions na yan, hayaan mo lang. Kasi, sabi nga nila, and gusto ko lang hiramin, yung sa sinabi ng Bible na focus unto Jesus, the finisher and perfecter of our faith. It's a Bible, Bible statement. Pero napakaganda rin itong i-convert sa Xavier's Powerful System. Na kung saan, you should focus na sa ating Xavier's Powerful System. And then, anong mangyayari? Ang resulta, magiging matagumpay ka. So, ganun lang po yun sa pagiging focus po natin. Na whatever distractions, isang tabi mo lang. Lakad lang, sige lang. Alam nyo po, ang inahantulad ko sa mga distractions na yan, alam nyo po yung aso, yung Doberman, tahol lang ng tahol. Pero hindi yan makakakagat kasi wala nang ngipin. Ganyan ang mga distractions natin sa ating negosyo. Yung mapahiya ka, yung ma-reject ka, yan lang ang mga tahol ng mga Doberman. Pero lahat yan, wala siyang lang ngipin. Hindi ka kakagatin. Kaya focus ka lang. Magiging matagumpay po tayo sa Xavier's Powerful System. Okay. And then, ito na. Malapit na tayo sa hulihan. Ito na yung pang-pito. Patuloy na pagkatuto. Keep on learning sa wikang Ingles. Keep on learning. Alam niyo po, ang pagkatuto, sinabi nila, from womb to tomb. Magmula pa daw sa ating sinapupunan, natututo na po tayo. Alam niyo kung bakit? Sinasabi ng mga psychologists, yung mga nanay po natin, ay hinihimas-himas po yung kanilang mga tiyan. Pero
kinakausap na pala tayo ng ating mga nanay. Habang kinakausap tayo, yung palang baby sa loob ay nagre-response yan. Okay, nagre-response. So sa kanya mga responses, that's learning sa baby, sa fetus. And then mag-e-end lang yan pag nadedo na tayo. So from womb to tomb ang ating learning. So sa ating ding negosyo, magmula nang tayo'y nagsimula, doon po tayo nagsimulang matuto sa negosyo. Hanggang sa tayo'y maging matagumpay sa ating negosyo. Araw-araw, minuto, meron po tayong natutunan sa ating negosyo. Kasi, kunwari, nag-business presentation ka kaninang umaga at may rejection ka, meron kang natutunan doon. Kasi, it is where na mag-a-adjust ka sa yung script sa pagninegosyo mo. Di ba? Kung sakali man, nag-pay-in, meron ka pa rin natutunan doon. Dahil sa pag-pay-in niya, ang matutunan mo doon ay na-boost yung moral mo. Na-boost yung katauhan mo. Kasi successful ka sa invite mo yon. Kaya sa ating pag-attend sa mga gathering po natin, sa ating mga training, ay isa pong continuous improvement. Alam niyo po yung bato, maliit man lang yon. Pero kung yun ay inroll mo yon, pinarol mong ganon, mag-accumulate yan ng mga putik hanggang ito ay lumaki yung bato na yon. Okay, ganyan po yung ating learning sa ating negosyo. At meron pang example. Alam niyo po yung diamond. Yung diamond ay parang carbon yan eh. Maitim. Pero kung yan ay ipaprocess nila yan para maging isang napakakintab na bato na diamond. Ipaproseso nila yan hanggang ito ay kikinang at kikinang. Ganon din po tayo sa ating negosyo sa Xavier's Powerful System. Kung kaya't lagi-lagi na lang sinasabi ng ating mga uplines na attend tayo ng training. Kaya nga minsan, drop everything and then learn. Alam niyo po sa DepEd, meron din kaming ganoon eh. Drop everything and read. Kapag nag-bell na ng 3:00 ng hapon, kahit anong ginagawa ng bata, kinakailangan i-drop niya yon. At anong gagawin niya? Kukuha siya sa reading corner ng anumang mga babasahin at magbabasa siya ng 10 minutes. 10 minutes, babasahin niya yung article na yon. Ganun po, lagi-lagi, araw-araw po yun na programa ng DepEd. Drop everything and read. Ganun din po tayo dito na once there's training, then let us attend. Once there's training, let us attend. Once na meron pong, let us attend. Kasi learning is a continuous improvement para tayo matuto sa ating negosyo. Kung sakali man, ay hindi po, tayo po yung nagkukulang. Nandyan lang po ng ating mga upline. Magpaturo po tayo. Approachable lahat po sila yan. Silang lahat ay handang tumulong para tayo ay maging matagumpay sa ating negosyo. Bakit? Kasi ang success mo ay success din nila. Ang success nila ay success din mo. Kasi kaya nga pag tayo pa nag-represent, team effort, yan ang team effort ng ating negosyo. The upline and downline, synergy ng ating pagkatuto sa ating negosyo. Kaya everyday dapat tayo ay gumagaling. Hindi yung everyday ay hindi tayo gumagaling. Kasi dapat lumalago tayo sa ating negosyo. So, hayan po yung mga 7 skills. Patuloy na pagkatuto, pagiging focus, communication, pag-handle sa problema, time management, ang patience, then paggamit sa tamang paggamit sa pera. So, yan po yung 7 skills na dapat nating angkinin para tayo ay yumaman bilang bago. Yan po ang tips ko sa bawat isa sa atin at sa ating mga
sa ating mga sinasabi nating mga veterano na, tayo po ay makakakuha sa kanila ng napakagandang aral sa kanila. Magpaturo lang tayo sa kanila at handa silang tuturuan tayo. Kasi hindi nila ipagkakait ang kanilang mga karanasan. Hindi nila pagkakait ang kanilang karanasan. Kasi tayo din ay kanilang hinahatak pataas para tayo ay makasasama bilang top earner. And with that note, thank you and maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, grabe. Thank you so much, Sir Ed. So, napakarami ng learnings natin ngayong gabi. Talagang, sabi ko sa inyo hindi masasayang yung gabi nyo. 'Di ba? So, napakarami nating natutunan. Para daw yumaman, kailangan magkaroon tayo ng skills na mga tinapik ni Sir Ed. And syempre, thank you so much, Sir Ed, no? And yan, thank you po. Mag-thank you po tayo kay Sir Ed. Pero syempre, hindi naman pwede na hindi po magsasalita ang ating pinaka-founder, ang ina at ama ng buong Perseverance. So, pagdating lang naman sa mga awards, sa results, so grabe, napakarami ng awards nito and results. So, hindi ko na po iisa-isahin, baka abutin tayo na magdamag. No? So, hindi ko na po papatagalin, tatawagin ko na ang napakalupit, napakaganda, ang ating nag-iisang Miss Natalie Horado. Hindi ko nakikita ang aking sarili. Diyan ba ako? Hindi kita matanggal. Ayan. Ayan. So good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. Grabe, ang lupit ng ating speaker. Sobrang lupit ng ating speaker. And syempre, marami tayong natutunan ngayong gabi na to. Grabe, no? Biruin mo actually yung speaker natin, hindi naman yan basta-basta lang din. Yung speaker natin. Kaya nakakatuwa lang din kasi although napaka-busy tao niya, alam niyo, nagagawa niya yun ng tama yung negosyo. Nasisingit niya yung negosyo dun sa work niya. 'Di ba? Sa pagiging busy niya sa labas, still, yung negosyo natin talagang binibigyan niya ng oras. And ang ganda ng topic niya, no? Na kapag ito ginawa mo talagang yayaman ka eh. 'Di ba? Biruin mo, 7 skills na dapat meron kapag yumaman ka ngayon, alam mo na kung ano yung 7 skills na yun. So, ang gagawin mo na lang, lahat ng sinabi ni Sir Ed, grabe, i-take action mo na lang. 'Di ba? Pero, daanan ko lang din, bigyan ko lang din ng, kumbaga, dagdagan ko lang din ng konti lang. Konti lang kasi lahat naman ng sinabi ni Sir Ed, actually, lahat tama eh. 'Di ba? Lahat, perfect naman yung mga sinabi niya. Magdadagdag lang din ako ng konti. Kasi medyo maaga pa rin naman tayo. So, 'di ba yung 7 skills na dapat meron kapag para yumaman ka. So, itatak mo sa puso't isip mo lahat ng skills na 'yon. Unang-una yung tamang paggamit ng pera, 'di ba? Kung may pera ka ngayon kumikita ka sa labas, nagtatrabaho ka, sa tingin mo meron ka rin namang ipon diyan. So, gamitin mo lang siya sa tama. Gamitin mo siya sa tama yung naging decision mo kung member ka na dito, na gawin mo yung negosyo at ilagay mo yung pera mo, yung naipon mo sa tamang negosyo, 'di ba? And kung meron man dito na invites pa lang or hindi ka pa member, kung meron ka namang ipon, kung may pera ka naman, gamitin mo sa tama yung pera mo, yung naipon mo. Kasi sa totoo lang, kahit ilagay mo yan sa bangko ng ilang taon, hindi naman po yan tutubo ng malaki. 'Di ba? Yung 8998 mo, ilagay mo sa bangko ng 10 years, hindi yan tutubo ng 1,000. So maganda, ilagay mo siya sa tama. And kung member ka na at kumikita ka na rin ng malaki, maganda, gamitin mo rin siya sa tama, ma-handle mo siya ng tama. Mag-savings ka, mag-ipon ka. Kasi ang pera dito sa negosyo natin, sa totoo lang, madali lang po ditong makapag-ipon. Kaya lang dapat marunong ka talagang mag-ipon. Kasi baka mamaya, kumita ka dito ng malaki, gastos ka lang ng gastos kasi
Akala mo laging merong pera, 'di ba? Pag hindi mo na-handle 'yan ng tama, sayang lang po yung kinikita mo dito. Yung income na nakukuha mo, pagka nawala mo lang 'yan or nagastos mo lang 'yan kung saan-saan at hindi mo siya nilagay sa tama. Halimbawa, kung meron ka namang kinikita dito 50,000 a month, 30,000 a month, 100,000 a month, maganda ipunin mo, savings mo siya or bumili ka ng properties para at least magkaroon ka ng investment sa sarili mo, 'di ba? Kasi yung halimbawa, yung sa lupa, 'di ba? Kung may pera ka naman, kumita ka dito ng malaki, why not bumili ka ng lupa kasi ang value ng lupa habang tumatagal tumataas. So hindi siya mapupunta sa mali, 'di ba? Kasi investment mo 'yon. Or bumili ka ng sasakyan. Actually, ang sasakyan ngayon hindi naman 'yan hindi naman yan luho kasi magagamit mo siya sa negosyo natin. So okay lang din na i-invest mo siya sa sasakyan, di ba? So kung kumikita ka, gamitin mo yung pera mo sa tama. Okay? Kung kumikita ka sa labas, gamitin mo, i-invest mo sa negosyo yung pera mo. Kung may ipon ka, invest mo sa negosyo yung pera mo. Kumbaga, kurutan mo lang yan. Kung may ipon ka, kumurot ka lang. Hindi masamang subukan ng negosyo, ang ganitong klase ng negosyo kung hindi ka pa dito member. Subukan mo to kasi mas maganda meron kang additional source of income, meron ka pang ibang pinagkakitaan bukod diyan sa trabaho mo. Kasi baka meron dito may trabaho or meron dito na hindi pa member, may trabaho ka, malaki naman yung kinikita mo diyan. Okay naman po 'yun. Pero kaya lang kasi ang ang trabaho natin hindi po siya lifetime. So maganda kung kumikita ka na diyan, yung perang kinikita mo diyan, invest mo lang siya sa negosyo. So napakaganda ngayon ng negosyo natin kasi online business. So trending na trending po ito. Kaya subukan mo lang siya. Walang masamang sumubok. Okay? So yan po yung number 1. Tamang paggamit ng pera. Okay? And number 2, yung patient. Yung patient po, napaka-importante po niya sa negosyo natin. Kasi dito sa negosyo natin, kung hindi ka dito magiging pasensyoso o kaya hindi dito mahaba yung mahaba yung PC mo, mag-handle ka po dito ng maraming tao. Sabi ko, 'di ba, kapag nag-e-explain ng marketing plan, sinasabi din naman sa'yo na dito dadami ang tao mo, magkakaroon ka ng sarili mong grupo. So ang isa sa mga kailangan mo pagka magkaroon ka ng sarili mong grupo, paglaki ng grupo mo is yung patient or yung pagtiyaga sa pagtuturo sa mga tao mo, pagtiyaga sa pag-handle ng tao mo, kasi iba't ibang klase ng tao po yung ma-handle mo dito, iba't ibang ugali. So dapat ikaw, kaya mo silang i-handle at matyaga ka talaga. Kasi wala namang yumaman na hindi matyaga. 'Di ba? So kung gusto mong maging mayaman, kailangan talaga gamitin mo yung tiyaga mo. Kung matyaga ka diyan sa trabaho mo, so dapat ganun din sa negosyo mo. Dapat maging matyaga ka din sa negosyo mo. Kasi negosyo mo 'to 'di ba? Yung negosyo nga ng boss mo, ang tiyaga-tiyaga mo, pero ang yumayaman diyan, yung may-ari, yung boss mo at saka may-ari ng company. 'Di ba? So kung matyaga ka sa sa trabaho mo, ganun din dapat dito sa sarili mong negosyo. Kasi dito ang payayamanin mo, ikaw, ang sarili mo. 'Di ba? So gamitin mo, maging matyaga ka sa negosyo natin. Yan, napaka-importante po niyan, ang maging matyaga, patience. And number 3, time management. So isa rin po yan sa napaka-importanting bagay, lalo na kung part-time ka dito, na ginagawa mo yung negosyo, nagtatrabaho ka sa labas, at the same time, nagninegosyo ka, nag-online business ka, dapat talaga magkaroon ka ng time management, ma-handle mo siya ng tama. Para at least, habang nagtatrabaho ka, nagagawa mo pa rin yung negosyo mo. Okay? Nasisingit mo pa rin yung negosyo mo, nabibigyan mo pa rin to ng oras, 'di ba? Kasi sabi ko nga, ito negosyo mo. Negosyo mo to, kaya dapat bigyan mo talaga to ng oras. Talagang maglaan ka dito ng oras. Kasi itong negosyo mo na to, pag tuwing pinaglalaanan mo ta ng oras, ikaw yung magbe-benefits niyan. 'Di ba? Every time na naglalaan ka dito ng oras, unti-unti napapaganda mo yung negosyo mo, unti-unti naaral mo yung negosyo mo. 'Di ba? Unti-unti nag-grow yung negosyo mo, yung business mo, naiintindihan mo pag nagbibigay ka dito ng oras. Saan ka magbibigay ng oras? Sa pagti-training. 'Di ba? Kailangan mo magbigay ng oras sa pagti-training. Kasi lalo na kung bago ka pa lang, kailangan talagang magbigay ka ng oras sa pagti-training kasi sa training, diyan mo maiintindihan ang pasikot-sikot na negosyo natin. Sa training, diyan mo maiintindihan lahat ng tanong mo sa utak mo, lalo na kung bago ka pa lang, marami kang tanong diyan, 'di ba?
sa training mo yon makukuha lahat ng sagot. Siyempre, hindi mo alam itong negosyo na to, sa training, ituturo din sa'yo kung paano mo gagawin ng tama ang negosyo mo. And siyempre, sa training, matatama yung mindset natin and yung attitude natin. Kaya dapat, napaka-importante po, nabigyan po natin ng oras ang training. So, maglaan po tayo ng oras sa negosyo natin. Okay? Time management lang po yung gagawin mo para makapagbigay ka po ng oras sa negosyo natin habang nagtatrabaho ka. Kasi ako dati, ganun din naman ako eh. Part-time lang po ako dito before. 2 years ako nag-part-time. 2 taon, biruin mo yon. Bakit ko siya nagawa? Kasi time management talaga. Kahit na gabi na ako umuwi, I make sure na nabibigyan ko ng oras yung negosyo ko. Kasi negosyo ko to eh. Mas malaki yung kikitain ko dito eh. Diba? Yun, malinaw sa akin yun eh. Na kapag ito binigyan ko ng oras, mas malaki yung income ko dito. Diba? Pag yung work ko, okay naman yung binibigyan ko ng oras, kaya nga lang, ang nakukuha ko lang doon, minimum lang. Diba? Hindi ako pwede mag-demand. So dito, pwede akong kumita kung magkano yung gusto kong kitain. Yun yung maganda rito. Diba? So talagang binibigyan ko to ng time. Kasi naintindihan ko yung pagkakaiba ng negosyo dun sa ginagawa kong trabaho. Naintindihan ko siya na kapag ito binigyan ko ng oras, kikita ko ng malaki. Diba? Yung trabaho ko, kahit mag-tumbling-tumbling ako doon, mag-OT-OT ako, hindi ko kikitain yung kinikita ko dito. Diba? Sa trabaho ko kasi 15,000 a month eh, ang sweldo ko doon. So kahit tumambling ako, mag-24 hours ako doon, hindi ko kikitain yung kinikita ko dito sa negosyo natin. Kasi dito, biruin mo, 15,000 maximum income natin per day. Ibig sabihin, yung kinikita ko ng isang buwan sa trabaho ko, kaya kong kitain dito ng isang araw lang. So worth it siya na bigyan ng time. Worth it siya na bigyan ng oras. Okay? So time management po, gamitin po natin yan. Then number 4, pag-handle sa problema. So lahat naman po tayo may problema. Tama po ba? Meron ba dito walang problema? Meron ba? Meron ba dito walang problema? Napakaswerteng nila lang. Ha? So lahat po tayo may problema. Gawin mo man tong negosyo natin, mag-saviors ka man or hindi ka mag-saviors, may problema ka pa rin. Darating at darating ang problema. Habang nabubuhay ka, may problema ka. Parte po ng natin yan, parte na po ng buhay natin ang problema. Pero ang nagkakatalo lang yan kung paano mo dadalhin yung problema mo. Kasi may problema sa family, may problema sa friends, may problema sa partner, may problema, baka meron din may problema sa asawa, 'di ba? May problema sa anak, may problema sa trabaho, may problema sa negosyo. So lahat naman po, meron parte po 'yan ng buhay natin yung problema. Kaya lang, ang tanong diyan, paano mo siya hinahandle? Yung problema, paano mo siya tinatanggap? And paano mo siya ano ba yung dating sa iyo, positive ba or negative? Ang pagtanggap mo diyan sa problema. So dapat ang lagi mong sa akin kasi kapag problema, marami kang matututunan diyan eh. 'Di ba? Tuwing nakaka-receive ka ng problema, tuwing nagdadaan ka sa problema, ano yan eh, diyan ka ititest. Diyan ka susubukin, diyan ka patitibayin, diyan ka matututo. So dapat ang pagtanggap natin sa problema, positive. Positive. Lagi mong iisipin na tuwing may problema na dumarating sa'yo, yan yung pagkakataon para matuto ka. 'Di ba? So dapat be thankful pa rin. Kahit na anong problema yung maranasan mo na dumaan sa buhay mo, magpasalamat ka sa Diyos. Bakit? Hindi naman niya ibibigay sa'yo yan kung hindi mo yan kaya. Kahit na anong problema pa yan. Malalagpasan mo yan, lilipas lang yan, pagdadaanan mo lang yan, 'di ba? Matatapos din yan. Kahit na anong problema na ibigay sa iyo ni Lord, alam ni Lord na kayang-kaya mong lagpasan yan. Basta maging positive ka lang, maniwala ka lang sa Kanya na hindi Kanya papabayaan, magtiwala ka lang sa Kanya na binibigyan ka lang niya ng, kumbaga, binibigay niya sa iyo yung problema na yon para matuto ka. And syempre, lagi mong iisipin yung solusyon, wag yung problema. Kasi kapag ang laging mong nasa isip yung problema, lalo ka mamomblema. Pero kung nandiyan na yung problema at ang iniisip mo solusyon, o di masusolusyonan mo yung problema. 'Di ba? And tinitake mo siya as positive, so mas magiging magaan sa'yo. Kasi positive yung pagtanggap mo. 'Di ba? So,
it depends sa'yo. Kahit na anong problema pa yung dumating sa'yo, depende sa'yo kung paano mo tatanggapin at dadalhin ang problema na dumarating sa'yo. Okay? So yun po. Pag-handle ng problema. Tamang pag-handle ng problema. So number 5, communication. Itong communication na to, napaka-importante rin po ito sa pagyaman mo. Kasi actually dito sa negosyo natin, oo, napakaganda ng negosyo natin, napakaganda ng marketing natin, marketing plan natin. Okay? Kaya lang kung kulang ka sa communication dito sa negosyo natin, kulang ka sa communication sa upline mo, sa mentor mo, kulang ka sa communication sa grupo mo, mahihirapan ka na gawin yung negosyo. Hindi mo siya magagawa ng tama kasi kulang ka sa communication eh. 'Di ba? Kung hindi ka nakikipag-cooperate sa upline mo, hindi ka nagko-communicate sa upline mo, sa mentor mo, kahit na gusto kanyang payamanin, kahit na gusto kanyang pakitain, kung hindi mo gagawin yung part mo at hindi ka makikipag-communicate, mahihirapan po ang mga mentor mo na payamanin ka at pakitain ka. Kaya napaka-importante po ng communication sa ganitong klase ng negosyo para yumaman ka, makipag-cooperate ka, makipag-communicate ka sa upline mo, sa mentor mo, sa grupo mo. Kaya napaka-importante po ng communication. And syempre, pang-anim, lahat ba dito nakikipag-communicate sa kanyang upline? Pang-anim, pagiging focus. So, dito, alam ko naman na lahat naman to may goal. Siguro naman lahat dito may pangarap. Di ba? Nung nakita mo yung negosyo, nabuhay ang pangarap mo. Tama ba? Meron ba dito nung nakita yung business, nabuhay yung pangarap? Di ba? Yung dating natulog mong pangarap, ngayon nabuhay. Meron ba dito? Nabuhayan ang pangarap. Kasi di ba, kung may pangarap ka at hindi ka naman focus na makuha mo yung pangarap mo, mahihirapan ka na kunin yung pangarap mo. Kung may pangarap ka, may goal ka, dapat focus ka sa tinatarget mo na goal. Focus ka sa pangarap mo. Kung meron mga bagay na hindi naman makakatulong para makuha mo ang pangarap mo, itantabi mo na lang muna. Kung merong mga bagay na sa tingin mo nakakapagpabigat sa'yo, itantabi mo na lang muna. Pero wag mo aawayin. Halimbawa, eto, asawa mo, hindi against sa'yo, hindi niya gusto or hindi siya naniniwala sa ginagawa mo or hindi siya or negative, 'di ba? Asawa mo, kamag-anak mo, kapatid mo, parents mo, kung sino man 'yan na sa tingin mo na makakapagpabagal sa'yo, sa tingin mo na nakakapagpabigat sa'yo, isang tabi mo lang muna. Bakit? Kung bakit mo sila iisang tabi, hindi naman para sa, kumbaga hindi mo naman sila aawayin, wag mo silang awayin. Kasi kung bakit hindi nila naiintindihan, kung bakit sila negative ngayon, kasi hindi naman nila to naiintindihan talaga, hindi naman nila to alam. So dahil ikaw yung nakakaunawa, ang gagawin mo lang, wag mo silang awayin, isang tabi mo lang muna, focus ka dito sa negosyo natin, focus ka dito sa ginagawa natin, focus ka sa plano na binibigay sa'yo ng mentor mo, ng upline mo, dun ka mag-focus. Kasi kung bakit dun ka mag-focus sa mga plano ng mentor mo sa'yo, sa mga pinapagawa niya sa'yo, sa mga tinuturo niya sa'yo, kung bakit dun ka mag-focus. Kasi yan yung magiging solusyon. Magiging solusyon yan kung namumblema ka sa labas. 'Di ba? Kung problema mo yung asawa mo kasi hindi siya naniniwala sa iyo, negative siya. Pag nagka-resulta ka dito 100%, baka sumali na 'yan. 'Di ba? 100% sabihin sa inyo, ako kailan ako sasali. 'Di ba? Yung mga kaibigan mong negative, kung ayaw nila, okay lang 'yan. 'Di ba? Yung mga kakilala mo, pwede kasing hindi pa nila time ngayon. Hindi pa nila oras ngayon para gawin yung negosyo. So isang tabi mo lang muna sila, go to next ka. Lagi ka lang go to next, go to next, go to next. Kapag may na-encounter ka na ayaw pa ngayon. Kasi babalik din sa iyo yan kapag meron ka ng resulta, babalik sa iyo yan, sila na mismo yung sasali sa iyo. Sila na mismo yung magkukusa na sasali sa iyo. So pang times many mo na yon.
So focus ka muna dito, lahat ng distraction sa'yo, makaka-distract sa'yo, isang tabi mo lang. Yung mga hindi makakatulong, isang tabi mo lang. Diba? Dito ka kay mentor, dito ka lang kay mentor mag-focus sa mga plano niya sa'yo, sa mga goals mo, sa tinatarget mong award, sa tinatarget sa plano mo, sa pinaplano sa'yo ni mentor, diyan ka mag-focus para at least makuha mo, ma-hit mo yung goals mo. Ma-target mo yung goals mo. Mag-focus ka po. Importante po ang pagpo-focus. And syempre, pang-pito, yung patuloy na pagkatuto. Grabe, ang lalim ng Tagalog ni Mr. Ed, no? Patuloy na pagkatuto. So, every day is a learning. Diba? Every day dito sa negosyo natin, napaka-importante po natututo tayo araw-araw. Sa lahat ng na-encounter mo dito, negative man yan or positive man yan, may matututunan ka dyan. Okay? Kung bago ka pa lang, sa tingin mo, ang daming na-encounter mo na negative na tao, ang daming umaayaw, ang daming hindrance sa ginagawa mo, ang daming mong na-encounter na ayaw sa negosyo mo, okay lang po yan. Marami kang matututunan dyan sa bawat tao, sa iba't ibang tao, sa iba't ibang opinion, sa iba't ibang tao na nakakausap mo, marami kang matututunan dyan. Okay? Dapat araw-araw natututo ka. Dapat mas marami kang kinakausap para mas nahasa mo yung sarili mo. Diba? Dapat mas marami kang na-encounter na negative na tao, na matanong na tao. Mas nahahasa mo yung sarili mo, mas natututo ka. Diba? And syempre, yun nga, yung sinasabi ko kanina, training. Para everyday natututo tayo. Dapat walang araw na hindi ka natututo. Na dapat sa lahat ng ginagawa natin dito sa negosyo natin, kahit na sa labas, dapat lagi tayong natututo. And isa pa, saan ka pa ba pwedeng matuto? Diba? Dapat kasi nagsi-self-study ka rin para matuto ka. Syempre, kailangan mag-search ka sa YouTube. 'Di ba? Magbasa ka ng libro, 'di ba? Tungkol sa negosyo mo, mag-search ka sa YouTube yung mga motivational. 'Di ba? Yung mga mentor natin, mga idol natin dito sa negosyo natin, sila Ray Potestad, 'di ba? Tererona, 'di ba? Sila Warren Trinidad. Yan yung mga natin mga malulupit na mentor. 'Di ba? William Barbo. 'Di ba? Hindi, i-search niyo 'yun, yung may-ari mismo. I-search nyo kasi may inspire kayo sa Facebook niya. Pag tinignan nyo yung Facebook niya, yung mga makikita nyo na pinopost niya, may inspire kayo. Kaya maganda, sinesearch nyo yung mga tao na yan. Kasi sa totoo lang, kahit nga sa Facebook lang, marami kang matututunan. Diba? So wag mong hayaan na wala ka natututunan dito sa negosyo natin. Dapat lagi ka talagang may natututunan kasi lalo na kung upline ka na, lalo na kung may grupo ka na, dapat meron kang maituturo. So, dapat may alam ka. Kung wala kang alam, wala kang maituturo. Diba? So, dapat sikapin mo as upline, kung meron ka ng grupo, or kung wala ka pang grupo, magkakagrupo ka dito. So, ngayon pa lang, aralin mo yung negosyo. Dapat marami kang matutunan para time will come na dumating na lumaki yung grupo mo, meron kang maituturo sa kanila. Copy business lang tayo. So madali lang to kasi kokopyahin mo lang yung nagagawa ng mentor mo. Kung ano yung tinuturo niya sa'yo, ituro mo lang din yon sa mga magiging tao mo. Para ma-handle mo rin sila ng tama. So yun, yung pang-pito. 'Di ba? Patuloy na pagkatuto. O, 'di ba? Napakalalim na. So yung 7 na yon, wag mong kalilimutan na i-apply lahat ng natutunan mo dito kay Sir Ed, na talagang pinaghirapan niya yan. Kaya dapat, kung nagsulat ka, mas maganda kasi meron kang i-review. 'Di ba? Para kapag ka nag-talk ka dyan sa mga tao mo, pwede mong i-discuss ulit yun. 'Di ba? So, isa puso't isip mo and i-apply mo lang din. Kasi syempre, kung ma-attend tayo ng training at hindi mo naman ina-apply or hindi ka naman nagte-take action, useless din po yun. 'Di ba? Useless ang ang natutunan mo kung hindi mo siya i-apply at hindi mo rin siya i-take action. So maganda
Lahat ng natututunan mo, kinabukasan, i-apply mo agad. Gawin mo siya sa totoong buhay. Actually, magagamit mo rin, lahat ng natutunan mo ngayon, magagamit mo rin siya sa trabaho mo eh. Magagamit mo siya sa personal. Hindi lang dito sa negosyo natin. Diba? So, napakaswerte ng lahat ng ng umaattend ng ganitong gathering kasi ito yung mga tao na alam mo na talagang seryoso eh, na gusto talagang matuto, na willing matuto eh, na interesado talaga dito sa negosyo natin. 'Di ba? Nakakatuwa lang din, nakikita ko dito yung mga nasa trabaho. Biruin mo nasa trabaho, pero alam mo may ballpen, may notebook, nagsusulat. Nakikita ko dito sa sa screen ko, 'di ba? Nakikinig. Meron dito mga 70 years old, senior, 'di ba? Meron dito kahit pagod na sa trabaho, nakikinig pa rin, uma-attend pa rin ng training. Kaya tama po 'yan. Meron dito sobrang busy pero still uma-attend pa rin sila ng training. 'Di ba? Tama po yung mga ginagawa nyo. Kasi dito malalaman mo kung sino talaga yung gustong matuto eh. Yung mga uma-attend talaga lagi ng training. Laging yung ginagawa talaga, yung gumagawa talaga ng paraan para maka-attend ng training. Yung hindi uma-absent. Dapat kasi dito, wag mong tignan kung yung mga kasama mo uma-attend ba o hindi. Dapat ikaw mismo, lagi kang present pagdating sa training. Kumbaga dapat mawala ng lahat, wag lang ikaw. Kaya dapat lagi kang present sa training. Okay? And syempre, naku, biruin mo magpahabol lang din ako. Bare months na po. Bare months na. So, Christmas na naman. Diba? Napakabilis ng panahon. Ang bilis talaga, no? Biruin mo, bare months na ulit. Ilang days na lang. Diba? Magpapatugtog na ako ng Christmas. Christmas song. Nako, nakaka-excite. Dapat ma-excite ka kasi magdi-December na, kaya lang. Kamusta naman ng December natin? 'Di ba? So may naipon na ba? May panghanda na ba sa December? Marami na ba ditong may panglitsyon? 'Di ba? Kung wala pa, dapat na yan eh. Ilang months na lang para mag-December. Biruin mo, ilang months na lang ba? Or ilan na lang? August, September, October, November, December. 4 months na lang. Grabe. Anong balak mo sa December? Anong balak mo December? Maganda, 'di ba? Magsalo-salo kayong magpapamilya, makasama mo yung family mo. 'Di ba? Kung nandito ka sa Manila, tapos yung family mo nasa probinsya, syempre sa tingin ko isa sa mga goal mo is makauwi ka sa inyo at makasama mo yung family mo. Kung yung anak mo nasa probinsya, nandito ka sa Manila, syempre isa sa mga goal mo is makauwi ka para makasama mo yung anak mo. Kung nasa ibang bansa ka, 'di ba? At nandito yung family mo sa Manila, syempre ang isa sa mga goal mo is mapadalhan mo sila ng panghanda eh. Kung hindi ka makakauwi, malamang padalhan mo na lang sila ng panghanda. 'Di ba? Pero handa ka na, may panghanda na ba? May pampadala na ba? 'Di ba? Naka-ready ka na ba for December? Meron ka pang sabi mo na lang 3 months na lang kasi September, October, November. 'Di ba? Alangan naman December dapat December meron ka na talagang naka-prepare. Dapat ngayon pa lang talaga hatawin mo. Kasi nauna pag ginagawa mo to, ang makikinabang ikaw at ang kapatid. Diba? Bakit mo ginagawa yung negosyo? Kasi nakita mo na pwede kang kumita ng malaki. Even na yun, kikita ka talaga dito. Mga income, nandito ka sa check yun eh. Kaya lang, magkano ba yun?
Wala kang sound up. Up walang sound. Meron na ba, Jel? Hello po, naririnig niyo po ako? Buti na lang umaano tong laptop ko. So, yun lang naman sa gabi, ngayong gabi na to. Sana marami kayong natutunan. I-take action nyo po. Tapos at isip nyo po lahat na natutunan nyo. And syempre, announcement lang po. Sa Monday. Ang Monday po natin, actually lahat everyday, may gathering po tayo everyday. Meron po tayong training everyday. So, kung ako sa'yo, wag kang mawawala sa training. Wag kang magsawa na umattend ng training. Dapat lagi kang uhaw sa training. Napaka-importante po niyan. Lalo na kung bago ka pa lang, ibabad mo yung sarili mo sa training. Lagi kang umattend, wag kang mag-absent. So, Monday is Gladiators Gathering and Glorious Gathering. So, 8 p.m. po yan. Tama po ba? 8 p.m. And Tuesday, Dream Fighters Gathering. And Wednesday, meron po tayong OBP sa Saviors. Okay? Saviors OBP. Pwede ka po magdala dyan ng mga invites mo para at least mas maintindihan nila yung negosyo. Hakot ka every Wednesday. And syempre Thursday, meron po tayong mga subgroup gathering. So napakagaling, no? Ang galing kasi yung mga subgroup natin talagang unti-unti na talagang dinidevelop nila, talagang nag-enhance na sila, talagang nagle-level up na sila, nagkakaroon na sila ng sarili-sarili nilang gathering, kaya nakakatuwa din. Tama po yung mga ganyan. Then syempre Friday, Saviors Gathering ulit. Saturday, Uno Idols, and Sunday, Perseverance. So makikita mo everyday meron talaga tayong napakagandang mga gathering. And 3 p.m. po pala, everyday din po yun, 3 p.m. sa company natin. Sa company training po natin. Alam nyo, sa totoo lang, kung gusto mong mabago yung mindset mo, ibabad mo yung sarili mo sa company training. 3 p.m. po yan. 3 p.m. Lalong-lalo na po kay Mentor Willard Amarile. Yan, talagang mas maintindihan mo yung negosyo, ibabad mo po, ulit-ulitin mo. Hanggat hindi mo naintindihan, ulit-ulitin mo po yung training kasi recorded naman po yan. Okay? And, Wish, meron ka bang may announcement ka ba? Ayan. May sasabihin ka ba, Wish? Ano sasabihin ko? Actually, wala naman totally up. Meron lang kaming Guild Masters Forum tomorrow. So, syempre meron akong special guest tomorrow morning, 7 a.m. So, sikreto, special guest yun. Surprise guest. Okay, tapos, ayun, maraming salamat sa lahat ng umattend and welcome sa mga new business partners natin, no? So, I just want to take this opportunity na din para i-welcome si Ma'am Criselda. So, on the spot 7 accounts yan. Napakalupit, no? So, welcome po, Ma'am Ganda, sa Saviors Power First System. And thank you so much, Sir Ed. Napakalupit mo talaga. Basta Edmundo Vizquera, di ba? Wala masabi. Ang dami ko ding natutunan eh. Kaya si Sir Ed, abangan nyo po, kukunin ko po yan. Magba-Bible study na yan. Hindi, napakalupit. Thank you so much, Sir Ed. Yun lang, na. Thank you po and welcome again sa mga new business partners natin and thank you for your time sa pag-attend ngayong gabi. So, yun lang, Thank you so much. Yan, thank you. Ayan. Yan. So, thank you po, Upwish, and thank you po, Sir Ed. Maraming salamat po sa pag-share mo ngayong gabi na to. Nakakatuwa kasi alam mo yon, talagang kahit na busy ka, binigyan mo ng time to and nag-share ka pa rin. And syempre sa ating napakagandang host, kay Up Angel, diba?
And syempre, bago tayo matapos, mag-pray lang po muna tayo para mag-thank you tayo kay Lord sa lahat ng blessings na binibigay niya sa atin. Na talaga nga namang nandiyan siya lagi para mag-guide sa atin. Yan. At may nakalimutan pala akong sabihin. So, gusto ko lang palang sabihin, happy birthday kay Ma'am Leia Salvador. So, siya na lang mag-pray siguro. Ma'am Leia, so Coach Rohel, ba pwede naman pa music dyan para sa Happy birthday, Ma'am Leia. Birthday girl. Ayan. Happy birthday. Ako ba kakanta, Wish?